Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for feedback and control systems at ang topic natin ngayon ay frequency response of feedback systems and transfer function. Now, let us discuss frequency response of feedback system and transfer function. So, ang frequency response, ang symbol niyan ay capital letter H, okay, as a function of J omega. Itong function na ito ay relationship ng output response ng sinusoidal input natin at frequency which is omega. So, yung frequency response ng system na yun ay transfer function kung saan yung S natin ay equal sa J omega. So, katulad dun sa mga naunang problem na mga sinusolve natin na naka-Laplace transform which is as a function of S, okay, isa-substitute mo lang yung pinaka-value ng S mo as equal dun sa J omega. At ang frequency response, okay, ang general form nito ay complex number, okay? So, na binubuo ng real at imaginary part, okay, na pwede mong i-plot sa polar plane, okay? Kasi ang pinaka-data ang lalabas sa iyo dito ay puro polar coordinate. So, dun sa mga pinag-aralan nyo sa circuit 2, di ba, meron tayo doong value ng mga voltage and current natin na naka-polar form, okay? Meron ka magnitude at saka direction. So, ang tawag mo dun sa magnitude nitong frequency response ay amplitude response. At ang tawag mo naman dun sa direction ng frequency response mo ay phase component or phase response. Okay? So, ito yun, yung pinaka-general form niya. Okay? Yung naka-absolute data na yan, ang tawag mo dyan, yung magnitude ng frequency response. Tapos, ito naman yung angle niya, ang tawag mo dyan ay yung direction ng frequency response mo, which is yung symbol na P. Okay? So, dito sa general formula niya, kung mapapansin mo, yung naka-absolute value, that is the amplitude response, tapos yung e to the j nung angle, which is angle na dala-dala ng frequency response, is what you call the phase response. Okay? So, in general, para hindi ka maguluhan, yung mga pinag-aralan mo dun sa mga naunang topic na to na naka-Laplace transform, i-convert mo lang para makuha mo yung frequency response niya. Yung S niya, okay, ay equal dun sa J omega. Okay? Okay, let us consider itong isa pang formula na ito. Di ba, sabi natin na pagkuha ng frequency response ay relationship ng output ng sinusoidal input at yung frequency omega mo. So, paano kapag kunwari ang given sa iyo sa waveform mo ay cosine wave? Okay? So, kapag cosine wave ang binigay sa iyo, ito yung equivalent output ng frequency response niya, yung absolute value nung magnitude nung frequency response mo, cosine times sa quantity ng omega t plus yung pinaka-angle ng frequency response ng cosine wave na yun. So, ibig sabihin, para magamit mo yung mga pinaka-formula naka-akibat dito sa topic na to, kailangan i-convert mo muna yung cosine wave mo sa sinusoidal waveform mo para makuha mo yung pinaka-frequency response. Katulad ng mga pinag-aralan natin sa circuit analysis 2 na yung mga cosine wave ay pwede mo i-convert into a sine wave kasi merong mga itinurong mga data doon kung how to convert the cosine waveform sa sinusoidal waveform. Okay? So, isa lang ang ibig sabihin nun, kailangan mong balikan yung mga topic na konektado dito sa topic na ito sa circuit analysis 2 mo, katulad nung pag-convert ng mga iba-ibang klaseng waveform into a sinusoidal waveform kasi yun ang tutulong sa iyo para masagutan mo yung mga problem sa topic na ito. Okay? Okay, let us continue. So, dito sa given diagram natin, ang pinaka-transfer function ng frequency response natin ay output over the input, okay, equal dun sa pinaka-gain niya, which is yung H as a function of JW, kaya naging ganun yung pinaka-formula niya, okay, which is the transfer function. So, sabi natin, ang transfer function ay ratio ng output to input. Okay, so yan yung TF mo. Okay, which is equal dun sa gain, okay, na H as a function of JW. So, okay, pwede mo yan sabihin na yung output natin ay numerator, tapos yung
x naman natin ay denominator. Okay, so para mas madali, yung pinaka-gain na formula ay ratio ng numerator sa denominator. So yung magnitude nun, kuhanin mo yung magnitude ng numerator mo, divide mo doon sa magnitude ng denominator mo, and that will be the magnitude ng frequency response mo. Tapos yung phase angle naman o yung direction niya, okay, nung pinaka-gain natin ay yung angle na daladala ng numerator mo minus nung angle na daladala ng denominator mo. So natutunan nyo na ito sa circuit analysis 2 sa pag-compute ng mga magnitude and phase angle ng mga voltage and current mo. Okay? So kapag gusto mong kuhanin yung zeros, okay, kinukuha yung zeros na yun dito sa numerator. Yan yung mga root dun sa numerator equation mo. O kung ano yung mga root na nakuha mo dyan, ang tawag mo dun sa root na yun ay zeros. Okay, pag dun ka kumuha ng root sa numerator, okay, yung mga root na nakuha mo dun, ang tawag mo dun ay zeros. Kapag dito ka naman kumuha ng root sa denominator mo, okay, ang tawag mo naman doon ay poles. Okay, so yung mga root na nakuha mo sa numerator mo, okay, lahat ng mga root na yun goes to 0. Ibig sabihin papunta siya sa 0. Okay, lahat naman ng root na nakuha mo dito sa denominator mo, lahat naman ng mga root na yun ay papunta sa infinity. Okay, now, let us discuss classification of feedback system. So, sabi natin, ang feedback system ay ang output signal natin ay ibinabalik sa input terminal, kaya siya tinawag na feedback system. At meron tayong dalawang types ng feedback, which is the positive feedback and negative feedback. Okay, so sabi niya, okay, yung dami daw ng input natin ay pwedeng ma-amplify at magkaroon tayo nung desired output na gusto natin. At yung mga input at output variable daw na yun ay pwedeng i-represent as voltage and current. So dahil dito, nagkaroon tayo ng 4 na basic classification ng single loop feedback system, which are itong series shunt configuration, which in that is voltage in and voltage out, or voltage controlled voltage source, stands for BCVS. Another is shunt configuration, which is current in and voltage out, or current control voltage source, stands for CCVS. Another one is series configuration, which is voltage in and current out, or voltage controlled current source, or stands for BCCS. And the last one is shunt series configuration, which is current in and current out, or current controlled current source, which is CCCS. Okay? So, maintindihan niyo yan kapag tinalakay natin isa-isa yung bawat classification na yan ng single loop feedback system at paano kinocompute yung mga problem sa bawat types na yan. Okay? Now, let us discuss the first single loop feedback system natin, which is the series shunt feedback system na tinatawag din natin voltage in and voltage out, or voltage controlled voltage source, which is BCVS. So dito sa series shunt feedback, isa pang tawag sa kanya ay series voltage feedback. Okay, nag-ooperate ito as a voltage controlled feedback system. Okay, yung pinaka-error voltage from the output mo, itinatama niya at binabalik niya papunta dun sa input terminal mo. Okay, wherein ito ay naka-series dun sa input mo. Tapos, yung pinaka-voltage mo na ibinalik dun ay proportional dun sa pinaka-output voltage mo, which is in parallel. Kaya siya tinawag na series shunt feedback system. At para makuha mo yung pinaka-formula ng voltage gain nito, that is equal dun sa ratio ng output voltage mo over the input voltage mo, wherein as a function ng j omega mo o ng frequency mo. Okay? So, ito yung pinaka-formula niya kapag series shunt feedback system ang given sa'yo. Okay? B sub O as a function of omega over B sub in as a function of omega. Okay? So, walang unity 2 kasi magka-cancel out yung unit ng volts mo dito. Okay?
Now, let us discuss the second classification na single loop feedback system natin, which is shunt series feedback system, or tinatawag din itong current in and current out, or current control current source, or CCCS. Okay? So, dito sa shunt series feedback, isa pang tawag sa kanya ay shunt current feedback. Ito ay nag-ooperate as a current control feedback system, kung saan yung pinaka-output current natin ay ibinabalik sa input signal natin wherein naka-parallel connection yung feedback element doon. So, pagbalik nung feedback signal na yun, pagpasok nyo ulit doon sa pinaka-gain na yun, naka-series na yung binalik na signal na yun doon sa pinaka-output mo. Okay, so kaya siya tinawag na shunt series feedback system. At ang pag-compute, okay, ng pinaka-gain nun ay equal dun sa output current over the input current as a function of frequency. Kaya dito makikita mo yung pinaka-gain niya, okay, ay equal dun sa I sub O, which is the output current as a function of j omega over ng input current mo as a function of j omega. Okay, so wala rin tong unit kasi magka-cancel out yung ampere na unit dito. Okay? Okay, let us continue. Let us discuss naman yung series feedback system, which is, ang tawag natin doon ay voltage in and current out, or voltage control current source, or BCCS. Okay, so ang series feedback system, isa pang tawag sa kanya ay series current feedback. Nag-ooperate ito as a voltage current control feedback system. So yung output current mo, okay, ay ibinabalik, okay, sa pinaka-input part nito, which in yung pinaka-feedback element mo ay naka-series dun sa pinaka-input mo. So pagpasok nung feedback signal na yun, pagdaloy nyo ulit dito sa gain na ito, naka-series na siya dun sa pinaka-output mo, kaya siya tinawag na series feedback system. Okay, so ang pinaka-formula para makuha mo yung transfer function nito ay equal sa output current over the input voltage. Okay, so that is output current as a function of j omega over na input voltage mo as a function of j omega. So ito, ang tawag natin sa I over B is admittance sa circuit 2, at ang unit nito ay Siemens. Okay, so kung mapapansin mo, malaki yung parte ng circuit analysis 2 mo para maintindihan mo yung mga topic dito sa topic na ito ng frequency response. Okay? Now, let us discuss the last part ng classification ng feedback system natin, which is the shunt feedback system. Isa pang tawag sa kanya ay current in and voltage out, or current control voltage source, or CCVS. So, isa pang tawag sa shunt feedback system natin ay shunt voltage feedback. Ito ay nag-ooperate as a current voltage control feedback system. So, dito sa configuration na to, yung pinaka-output signal natin, okay, ay ibinabalik sa pinaka-input natin, wherein yung pinaka-feedback element na yun ay in parallel dun sa input mo. So, yung pinaka-gain ng feedback element na yun, pagpasok nyo ulit dito, ay in parallel dun sa pinaka-output mo. Kaya siya tinawag na shunt feedback system. At ang formula nito ay ito. Okay, nasa baba. That is equal dun sa B sub O over I sub I. Okay, output voltage over the input current. Okay, so B sub O as a function of j omega over input current as a function of omega. At ang tawag natin dyan sa B over I na yan ay impedance sa circuit analysis 2. Okay, at ang unit na daladala niyan ay ohms. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan ninyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, find the frequency response of a system with transfer function h as a function of s is equal to s plus 0.1 over ng s plus 5. So, dito, para masagutan natin, makuha natin yung frequency response, isa-substitute lang natin yung variable s na yan as j omega. Okay? So, yung pinaka-simplified form na makukuha natin dyan sa expression na yan, yun na yung magiging frequency response na sagot na hinahanap dito sa problem number 1. Okay?
Okay, let's answer this problem. So, ang gagawin lang natin para makuha natin yung frequency response, isa-substitute natin yung S na yun na equal sa J omega. Okay? So, balik tayo sa circuit 2 para madali natin masagutan itong mga problem na ito. Okay? So, ang general form ng rectangular form natin sa circuit 2, that is Z is equal to X plus JY. Okay? So, para makuha mo yung magnitude ng mga rectangular form, that is equal dun sa square root ng X squared plus Y squared, and to get the angle, that is equal to inverse tangent ng Y over X. So, yan yung formula gagamitin natin para makuha natin yung magnitude and direction ng frequency response natin. So, gamitin na natin siya. So, to get the magnitude, so yung given equation sa atin ay S plus 0.1 over S plus 5. So, substitute natin yung S na yun na equal sa J omega. So, kaya naging J omega plus 0.1 over J omega plus 5. Okay? So, to get the magnitude, square root ng J omega squared plus 0.1 squared over square root ng J omega squared plus 5 squared. So, dun sa numerator natin, ang squared ng J omega is equal sa omega squared, tapos ang squared naman ng 0.1 ay equal sa 0.01, kaya naging square root ng omega squared plus 0.01. Now, diba sabi natin ang J squared sa circuit 2 ay equal sa negative 1. Okay? So, hindi natin pwedeng ilagay yan dito kasi magiging komplikado yung radical natin. So, kaya understood na yun na positive yung kalalabasan ng J squared mo na yun. Kaya ganyan yung kinalabasan na equation. Okay? So, sa denominator naman, ang equivalent nun ay square root ng omega squared plus squared ng 5 mo ay 25. Okay? So, that will be our magnitude, which is equal sa square root ng omega squared plus 0.01 over the square root ng omega squared plus 25. Okay? Now, to get the angle o yung direction niya, that is equal dun sa inverse tangent ng Y over X. So, kukuhanin mo yung angle sa numerator at saka sa denominator. So, ito yung X natin, okay, at ito yung Y mo naman. Okay? So, kaya magiging formula no, inverse tangent, okay, ng Y mo, which is omega, tapos ang X mo naman ay 0.1. Tapos minus, okay, kasi ang formula, di ba sabi kanina doon sa pinag-aralan natin, to get the angle ay equal dun sa angle ng numerator mo, okay, minus ng angle ng denominator mo. Okay. Kaya, ang kinalabasan, naka-minus dun. So, inverse tangent ulit ng Y over X sa denominator. So, ang Y natin, ito. Okay, which is omega. Tapos, ang X mo naman nun is 5. Kaya, naging inverse tangent ng omega over 5. So, that will be the direction ng frequency response mo, which is equal sa inverse tangent ng omega over 0.1 minus ng inverse tangent ng omega over 5. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, for the RC circuit shown below, determine the transfer function ng B sub O over B sub S and its frequency response. Okay? So, dito, sa given diagram sa atin na RC circuit, ang pinapahanap ay ratio ng output to the input voltage mo. So, ibig sabihin, this is an example ng series shunt configuration. So, yun yung gagamitin natin formula sa pagsagot ng mga problem na ito. Okay? Okay, let's solve this problem. So, ang una, i-convert muna natin yung pinaka-circuit diagram natin into a frequency response diagram. Okay, so kung mapapansin mo dito, may isang variable tayo which is C, yung capacitor na frequency dependent, yung variable na yan sa circuit 2 natin. At ang reactance na equivalent niya, diba yung X sub C, which is equal sa, okay, 1 over, okay, omega C ang formula. Okay. So, dito, dahil naka-time base yung circuit na ito, ang X sub C natin dyan, in terms ng S, okay, ay equal sa 1 over SC. Okay. Ayan.
So kaya pag nilipat mo na siya sa pinaka-equivalent circuit diagram niya sa frequency response, mag-i-stay yung voltage mo na yun, okay, pati yung R mo, kasi real ang value niya. Yung value ng C natin na yun, o yung reactance natin na yun, magiging 1 over omega C, kasi di ba sabi natin ang S natin ay equal sa J omega, kaya siya naging 1 over J omega C. Okay? Okay, let us continue. So, dito sa pinako-compute sa atin ay transfer function ng ratio ng output voltage sa input voltage. So, ibig sabihin, ang pinako-compute sa atin dito sa frequency response na to is an example ng series shunt feedback system. Okay? Kasi ang formula nun ay output voltage over the input voltage. Okay? So, ang una muna natin kukumputin ay yung voltage output. Okay? Yan yung voltage across dito sa capacitive reactance mo, which is X sub C. Okay? So, ang gagamitin nating formula ay voltage divider rule, VDR. Okay? Para hindi na tayo gagamit ng variable na current. Okay? So, ang magiging formula nun, total voltage times nung component, okay, kung saan pinakukumpute yung voltage over the total impedance. So, kaya naging formula, input voltage BS times nung X sub C mo over nung total impedance, which is R plus nung X sub C mo. Kaya, yun ang yung magiging formula ng output voltage mo. So, para makuha natin yung transfer function na BO over BS na yan, okay, so, itong BO na to, divide mo ng BS, okay, both sides. So, kung mapapansin mo, magka-cancel out na yung BS na yan dito sa kabilang side na to. Kaya ang kinalabasan na lang ng pinaka-ratio ng output voltage mo sa BS mo ay X sub C over R plus X sub C. Okay? Now, let us substitute. Diba sabi natin, ang formula ng X sub C natin ay 1 over J omega C. Kaya naging ganito siya, 1 over J omega C over R plus 1 over J omega C. So, let us simplify. So, ito mamumultiply doon. Kaya naging J omega R C plus 1 over J omega C. So, let's get the reciprocal. Kaya naging 1 over J omega C times ng J omega C over ng 1 plus J omega RC. So, mag-cancel out na yan. Okay? So, magiging equation mo na ay magiging 1 over 1 plus J omega RC. Okay? So, hindi pa yan tapos. Kailangan kasi dapat maging puro omega lang yung magiging formula mo dun sa transfer function mo para makuha mo yung frequency response niya. So, kung babalik ka ulit sa circuit analysis 2 mo, sabi niya at resonance, okay, kung saan yung frequency mo ay equal dun sa R mo, okay? Kaya yung R mo, okay, i-equal mo dun sa X sub C mo. So, magiging R is equal to 1 over omega sub OC. So, yung omega sub O na yun, i-cross-multiply mo lang sa kabila. Yung R mo naman ang i-multiply mo dun sa kabila. Kaya naging RC is equal sa 1 over omega sub O. Okay? So, dito, sa-substitute na natin, diba yung RC na yan ay equal daw sa 1 over omega sub O. Kaya naging 1 over 1 plus J omega times sa quantity ng 1 over omega sub O. So, let us simplify. Kaya ang kinalabasan nung frequency response natin na transfer function ng output voltage sa input voltage as a function of J omega, that is equal to 1 over ng 1 plus J omega over omega sub O, kasi mamumultiply lang yung omega na yan doon sa term na to. So, that will be our transfer function para sa frequency response itong RC circuit na ito. Okay? Now, dahil nakuha na natin yung pinaka-transfer function ng frequency response natin, pwede na natin kuhanin yung magnitude and direction na galing dito sa transfer function na to. So, to get the magnitude ng frequency response, okay, that is the magnitude ng output voltage over the input voltage as a function of J omega, that is equal to square root ng 1 squared, okay, over square root. So, ito yung X natin, okay, ito yung Y natin.
Dun sa taas, isa lang, is x lang, wala siyang y, kaya naging square root of 1 squared over square root ng 1 squared plus omega over omega sabo squared. So, kaya ang kalalabasan no, magiging 1 over square root ng 1 plus omega over omega sabo quantity squared. Okay, so that will be the equation ng magnitude natin para sa frequency response nitong RC circuit na to. So, to get the magnitude, okay, yung angle ng numerator minus ng angle sa denominator. So, kaya magiging inverse tangent ng 0 kasi wala naman tayong angle dun sa numerator minus ng inverse tangent ng y over x. Okay, so ang y natin ito, tapos ang x mo naman ay yung 1. Okay? So, kaya naging inverse tangent ng omega over omega sabo over 1. Kaya, ang kinalabasan niya, okay, no pinaka-formula ng angle natin o ng direction, ay negative inverse tangent ng omega over omega sabo. Kasi ang inverse tangent ng 0 ay 0. Kaya siya naging ganito yung pinaka-equation niya. Okay? So, masyadong komplikado. So, kailangan mo lang tignan maigi yung mga sinasubstitute mong mga j omega sa pinaka-equation mo. And tignan mo maigi kung ano yung mga pwede mong i-cancel out. Okay? Para hindi ka maguluhan. Basta, kailangan ang matira dun sa pinaka-equation ng frequency response mo sa transfer function, puro naka-omega lang siya. Walang mga variable ng mga r at saka c na yun. Okay? And from the transfer function ng frequency response mo, dun manggagaling ngayon yung magiging data ng magnitude at saka direction niya. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 3, for the circuit shown below, calculate the gain I sub O as a function of S over I sub S as a function of S and its poles and zeros. So, ibig sabihin, dito naman, yung data natin na naka-frequency response, i-convert mo into a Laplace transform para makompute mo yung pinaka-gain na pinapahanap niyang transfer function dito na ratio ng output to input kasi as a function of S. At makakakuha ka lang ng poles at saka ng zeros mo kapag yung pinaka-equation mo ay naka-Laplace transform. Okay? So, yun yung gagawin natin dito sa circuit diagram na ito. I-convert natin to a Laplace transform and then from then makukuha natin yung pinaka-gain niya o yung pinaka-transfer function niya at saka yung mga roots ng poles and zeros natin. So, para makakuha ka ng zeros, okay, kukuhanin mo yung root dun sa numerator. Tapos, para makuha mo naman kung ano yung mga poles niya, okay, dun ka naman kukuha ng root sa denominator mo. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang una natin gagawin, convert muna natin yung frequency response diagram nito into a Laplace transform. So, una, yung R natin mag-stay yan kasi hindi naman frequency dependent yan. So, yung inductor at saka capacitor natin, okay, that is frequency dependent. So, ang formula niyan, yung mga reactances niyan, so ito, dahil inductor to, X sub L. Okay? Tapos, ang equivalent niyan, diba, sa circuit 2 natin ay omega L. Okay? Tapos dito naman, yung capacitive reactance naman natin dito, which is X sub C, ay equal naman sa 1 over, okay, omega C. Okay? So, kaya ang kinalabasan ng pinaka-circuit mo, magiging 4, okay? Tapos, diba, J omega L. So, J omega times ng L mo, which is 2, kaya naging J2 omega. Okay? Tapos, dito naman, yung X sub C natin is equal sa 1 over omega C. So, kaya naging 1 over omega times nung value ng C mo, which is 0.5. Kaya naging 1 over J, 0.5 omega. Okay? So, ilipat natin yan sa Laplace transform. Sabi natin, ang S ay equal sa J omega. Okay? So, ito magiging 2S na kasi yung J omega niya ay S equivalent, di ba? So, kaya naging 2S. Ito naman magiging 1 over 0.5S. Okay? So, kaya ang kinalabasan ng pinaka-final circuit natin, ito na siya, naka-Laplace na 2S yung equivalent ng inductor natin, tapos yung capacitor naman 1 over 0.5S. Okay? So, yung sinusolve natin dito na ratio ng output to input current natin is an example ng shunt series feedback system. Okay?
Okay, let us solve this problem. So, dahil na-convert na natin yung pinaka-circuit natin into a Laplace transform, which is ito. Okay, so, ang una natin kukumpitin ay yung pinaka-output current. Okay, yung output current na yun ay pinakukumpit yung current na dumaloy dito sa may capacitor mo na yun. So, ang gagamitin natin solution ay CDR para makompute natin yung current doon. Okay, dahil yung input current na to, na IS na to, papasok dyan sa node na to, maghahati sa dalawa, may dadaloy dito at may dadaloy din dito. So, ang concentration natin ay dito sa part na to kasi wala tayong pakialam dito sa side na to dahil dito natin kukuhanin yung pinaka-output current natin. Okay? So, pag gumamit ka ng CDR, di ba, ang formula nun ay total current times nung nakaparallel na component over the total impedance. So, kaya ganun yung naging kinalabas ang formula nito. Yung total current mo, which is the input current, which is IS, okay, times nung nakaparallel na component sa kanya, which is R plus X sub L. Kaya naging R plus X sub L yan over, okay, ng total impedance which is R plus X sub L plus X sub C. Okay, itong tatlo na to na component. Okay, yan yung pinaka total impedance mo. So, para makuha natin yung pinaka transfer function, okay, kailangan i-divide natin both sides yung pinaka nakuha nating output na current equation natin sa input current natin. So, if we're going to divide both sides ito ng I sub S, okay, ito yung magiging kalalabasan dun sa left side mo, which is I sub over I sub S. Ito naman, pag dinivide mo ng I sub S ito, okay, maka-cancel out na yung I sub S na yun. Kaya ang kinalabasan dito sa right side mo, magiging R plus X sub L over ng R plus X sub L plus X sub C. Okay? So, i-substitute na natin yung mga data. Okay? Sabi natin, ang value ng R natin ay 4. Tapos, ang value naman ng X sub L natin ay 2S. Okay? Over ng R, that is 4 plus 2S plus ang value ng X sub C natin ay 1 over 0.5S. Okay? So, ito, distribute natin doon to get the least common denominator. Kaya naging 0.5 times ng 4, that is 2. Kaya naging 2S yun. Tapos 0.5 times 2S, that will give you 1 times ng S squared. Kaya naging S squared na lang siya. Plus 1 over nung 0.5S. Okay, so kaya kinalabasan ng equation mo ito. 4 plus 2S over 2S plus S squared plus 1 over 0.5S. Okay? Now, reciprocal mo para masimplify natin. Magiging 4 plus 2S times ng 0.5S over S squared plus 2S plus 1. Inayos lang natin, in-arrange natin doon sa pinakamataas na order. Okay? So, ito, multiply sa numerator. So, 0.5S times 4, that will give you 2S. And then, 0.5S times ng 2S, that will give you S squared. Kaya naging 2S plus S squared over ng S squared plus 2S plus 1. Okay? So, i-arrange natin into correct order. Kaya naging S squared plus 2S over S squared plus 2S plus 1. Okay? So, i-factor out mo. Baka pwede pa nating ma-cancel out. Okay? So, pag pinactor out mo, magiging S times ng S plus 2 over, ito, pag pinactor out mo, that is S plus 1 times ng S plus 1. Kaya naging S plus 1 quantity squared siya. So, ito na ngayon yung pinaka-simplified form ng algebraic expression natin para sa output over the input ng current natin. So, ang pinakasagot natin sa transfer function yan ay S times ng S plus 2 over S plus 1 quantity squared. Okay? Now, let us determine yung mga zeros and poles naman ng transfer function natin. So, lagi mong tatandaan, pag magkukumpit ka ng zeros and poles ng isang given circuit diagram mo, dapat yung diagram mo naka-Laplace transform. Okay? So, dahil nakuha natin dun sa pinaka-transfer function natin, ay naka-Laplace transform na. So, sabi natin, pag kukuha tayo ng zeros, dun ka kukuha ng root sa numerator mo. Pag kukuha ka naman ng poles mo, dun ka naman kukuha ng root dun sa denominator mo. So, dun muna tayo sa zeros. Okay? So, sa zeros, kuhanin natin yung equation sa numerator mo, that is S times ng S plus
plus 2, and then equate mo yun sa 0. So, ang unang root natin ay 0, which is s is equal to 0. Okay? Kasi tatakpan mo to. Yung s plus 2 na yan. So, s mo ay equal sa 0. So, ibig sabihin, ang unang value ng zeros natin ay 0. Tapos, yung sumunod na equation, s plus 2 is equal to 0 naman. Okay? So, i-transpose mo yung positive 2 na yan sa kabilang side. Makukuha mo yung root mo, which is s is equal to negative 2. So, isang value pa ng zeros natin ay equal sa negative 2. So, ibig sabihin, yung mga root na nakuha mo, that will be the zeros. 0 and negative 2. Okay? So, yung dami ng zeros mo ay dalawa, which is 0 and negative 2. Ibig sabihin, yung mga root na yan yung mga value, okay, kung saan yung transfer function mo ay mag-i-equal sa 0. Kasi pag sinubstitute mo yung value ng s na yan dito sa pinaka-equation na to, magiging 0 yung transfer function mo. Tingnan mo, 0 times 0 plus 2. So, 0 times 0. 0 times ng 2 is 0. So, 0 over any value is 0. So, ibig sabihin, yung mga root na nakuha mo sa numerator mo ay mga value o mga root kung saan yung transfer function mo ay magiging equal sa 0. Okay? So, sumunod, poles naman. Dun ka naman kukuha ng root dun sa denominator mo. So, ang denominator natin ay s plus 1 quantity squared. So, equate mo yan sa 0. So, ibig sabihin, ang value niyan ay s plus 1 equal to 0. So, i-transpose mo yung positive 1 sa kabilang side, magiging negative 1. Kaya ang s mo is equal to negative 1. So, dalawang negative 1 ang makukuha mo. So, you have a repeated poles kasi dalawang negative 1 yung nakuha mo. So, ibig sabihin, ang poles natin doon ay negative 1 or isa lang ang pole nun. Pwede mo sabihin na repeated yung pole na yun o double pole siya kasi yung value ng pole mo ay dalawang beses umulit, which is negative 1. Okay, so that's how you get zeros and poles sa transfer function. Okay, so ibig sabihin, itong value na nakuha mo sa pole mo na negative 1, yan yung value kung saan magiging infinity yung transfer function mo. So, kung tignan mo, kapag ang s mo ay equal sa negative 1, so negative 1 plus 1 is 0. So, any number divided by 0 ay infinity. So, yun yung ibig sabihin ng zeros and poles. So, yung sa zeros and poles, yan yung mga root kung saan yung transfer function mo ay magiging equal sa 0. Tapos, kapag kumuha ka naman ng poles, yung mga root na nakuha mo naman dun sa poles mo, yun naman yung value kung saan yung transfer function mo ay magiging equal sa infinity. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!